Stang ina mo. Ano ka ba naman, James? Pati ba naman yung simpleng pag-serve ng lechon, hindi mo pa magawa ng tama? Tignan mo tong damit ko, natalsikan ng mantika. Kadiri. Ang sigaw ni Tiffany, isa sa mga mayayamang bisita sa engranding fiesta ng San Isidro, ay umalingaw-ngao sa gitna ng masayang tugtugan ng banda at tawanan ng mga tao. Para itong bombang sumabog at ang lahat ng mata, na kanina lang ay nakatuon sa mga palaro at masasarap na pagkain, ay biglang napako kay James. Nakatayo siya roon, hawak ang bandehadong mailamang natitirang balat ng lechon, ang mukha'y namumula hindi lang sa init ng tanghaling tapat kundi sa matinding hiya. Si James, 25 taong gulang. Isang manggagawa sa construction site kapag Lunes hanggang Biyernes. Tuwing Sabado't Linggo o kapag may okasyon tulad nito, rumaraket siya kung saan-saan, taga-buhat, taga-serve, taga-linis, kahit ano basta't marangal na trabaho. Katulad ngayon, kinuha siyang extra server sa malaking handaan ni na Don Rafael, ang pinakamayamang angkan sa kanilang bayan, para sa taunang pista. At si Tiffany, ang maarteng pamangkin ni Don Rafael na kadarating lang galing Maynila, ang naging mitsa ng kanyang kahihiyan. Hoy, bingi ka ba? Muling sigaw ni Tiffany, tinuturo-turo ang mamahaling puting bestida nito na may maliit na patak ng mantika, na sa totoo lang ay halos hindi naman kapansin-pansin. Alam mo ba kung magkano to? Baka 1 taon mong sweldo, kulang pa pambayad dito. Napayo ko si James. Ang mga salita ni Tiffany ay parang matutulis na kutsilyong humihiwa sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Gusto niyang magpaliwanag na hindi naman niya sinasadya, na may biglang bumangga sa kanya, kaya siya nataranta at medyo tumagilid ang hawak niyang bandehado. Pero alam niyang walang makikinig. Sa ganitong sitwasyon, ang isang hamak na tulad niya ay laging dehado. Pasensya na po, Ma'am Tiffany, halos pabulong niyang sabi, ang boses ay kinakapos. Hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya, tumaas lalo ang kilay ni Tiffany, tila lalong nag-enjoy sa atensyong nakukuha. Baka naman kasi sanay ka lang sa maruming pagkain kaya ganyan ka ka-clumsy. O baka naman nagugutom ka na, gusto mo nang tikman yang tira-tira. Sarkastiko ang tawa nito at nakigaya ang ilang kasama nitong babae na kasing arte rin niya. Ang puso ni James ay parang pinipiga. Gutom. Gutom na siya. Kanina pa siyang umaga kumakain ng pandesal na isinausaw sa kape. Pero hindi niya ninanais ang pagkain ng iba, lalo na kung may kasamang pang-aalipusta. Ang tanging gusto niya ay matapos na ang araw na ito, makuha ang kanyang bayad, at makauwi sa maliit nilang barong-barong kung saan naghihintay ang kanyang Lola Remedios. Nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata si Catherine de Villa, ang anak ni Don Rafael, ang babaeng matagal na niyang lihim na hinahangaan. Nakatayo ito hindi kalayuan, kasama ang iba pang kabataang bisita. Nakatingin ito sa kanila, ang maganda nitong mukha ay bahagyang nakakunot. May bakas ng awa sa mga mata nito, pero walang ginawa. Hindi ito nagsalita para ipagtanggol siya. At iyon, higit pa sa mga masasakit na salita ni Tiffany, ang lalong nagpabigat sa kanyang damdamin. Parang may kung anong mainit na kumawala sa dibdib niya, isang halo ng galit, sakit at pagkadismaya. Alam mo, Tiffany, hayaan mo na iyan, narinig niyang sabi ng isang matandang babae, si Doña Caridad, ang ina ni Don Rafael at lola ni Cathy. Kilala ito sa pagiging strikta at suplada, pero ngayon ay tila may bahid ng awa. O pagkainis kay Tiffany? Hindi sigurado si James. Maliit na bagay. Magpalit ka na lang ng damit. At ikaw, iho, baling nito kay James, ang boses ay malamig pa rin pero hindi kasing harsh ng kay Tiffany. Mag-ingat ka sa susunod. Huwag kang tatanga-tanga. Oo po, Senora. Pasensya na po ulit, mabilis na sagot ni James, nagpasalamat sa isip na kahit papaano ay may pumigil na kay Tiffany. Tumalikod si Tiffany, nagdadabog pa rin, habang inaalalayan ng mga kaibigan nito papasok sa mansyon. Dahan-dahan namang humupa ang bulungan ng mga tao, at unti-unti silang bumalik sa kani-kanilang mga pinagkakaabalahan. Pero para kay James, ang insidente ay parang markang hindi na mabubura. Ang kahihiyan ay nakaukit na sa kanyang pagkatao. Nagpatuloy siya sa kanyang trabaho, pero ang isip niya ay lumilipad. Bawat kilos niya ay mas maingat, bawat hakbang ay mas mabigat. Pakiramdam niya, lahat ng mata ay nakamasid pa rin sa kanya, mapanghusga. Ang masayang musika ng fiesta ay parang naging ugong na lang sa kanyang tenga.
Ang amoy ng mga masasarap na pagkain ay hindi na niya ma-appreciate. Nang magkaroon ng pagkakataon, sumilik siya sa kusina. Nakita niyang abala ang mga tagapagluto. Kumuha siya ng baso ng tubig at mabilis na ininom. Kailangan niyang kumalma. Kailangan niyang tapusin ang araw na ito. James, okay ka lang? Napalingon siya. Si Mang Tony, ang head cook at siyang kumuha sa kanya para sa racket na ito. Mabait si Mang Tony, parang tatay na ang turing niya rito. Okay lang po, Mang Tony, pilit ang ngiti niya. Medyo nabigla lang po kanina. Tinapik ni Mang Tony ang balikat niya. Hayaan mo na iyon. May mga tao talagang ganyan. Ang mahalaga, alam mo sa sarili mo na hindi ka masamang tao. Tumango si James. Kahit papaano, gumaan ang pakiramdam niya sa sinabi ni Mang Tony. Pero ang sugat sa kanyang ego, sa kanyang dignidad, ay malalim. Nang matapos ang handaan at mag-uwian na ang karamihan sa mga bisita, isa si James sa mga huling nagligpit. Pinunasan niya ang mga mesa, tinipon ang mga plato, at itinapon ang mga basura. Bawat basura na kanyang dinadampot, parang may bumubulong sa kanya, basura ka lang dito, pulubi. Ang mga salita ni Tiffany. Habang naglalakad siya palabas ng malaking gate ng mansyon, dala ang maliit na supot na naglalaman ng kanyang bayad para sa araw na iyon, saktong-sakto lang para sa gamot ni Lola Remedios at kaunting bigas, natanaw niya ulit si Kathy. Nakaupo ito sa isang silyang yantok sa may hardin, mag-isa, tila malalim ang iniisip. Nagtama ang kanilang mga mata. Sandaling katahimikan. Walang ngiti. Walang salita. Pagkatapos ay umiwas ng tingin si Kathy, tumingin sa malayo. Tumuloy na si James sa paglakad. Ang pride niya, kahit gutay-gutay na, ay hindi niya hahayaang yurakan pa. Hindi na siya aasa na may taong katulad ni Kathy na papansin sa isang tulad niya. Sila ay langit at lupa. Si Kathy ay bituin, samantalang siya ay isang anino lang sa dilim. Isang lalaking walang pangalan, walang yaman, walang maipagmamalaki. Habang papalayo siya sa mansyon, sa gitna ng humihinang ingay ng fiesta, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyong may halong galit, determinasyon, at isang munting pag-asa. Hindi habang buhay ay magiging ganito siya. Hindi habang buhay ay hahayaan niyang tapak-tapakan siya. Darating ang araw, makikilala rin siya. Hindi bilang si James na tagasilbi, hindi bilang si James na pulubi. Darating ang araw, titingalain din siya. Pero paano? Saan siya magsisimula? Ang mga tanong na iyon ay bumabagabag sa kanyang isipan habang tinatahak niya ang madilim na eskinita pauwi. Ang tanging liwanag niya ay ang buwan na sumisilip sa mga siwang ng mga puno at ang pag-asa na kahit gaano kahirap ang buhay, may bukas pa ring naghihintay. Sa pagpihit niya sa kanto patungo sa kanilang dampa, isang itim na eleganteng kotse ang huminto, hindi kalayuan sa kanya. Bumukas ang bintana nito at isang babaeng naka-shades, kahit gabi na, ang sumilip. Hindi niya ito kilala. Pero ang paraan ng pagtingin nito sa kanya parang may kung anong kakaiba. Parang matagal na siyang hinahanap. James, mahinang tanong ng babae, ang boses nito ay pamilyar pero hindi niya matukoy kung saan narinig. James, ikaw ba si James? Napatigil si James. Sino ang babaeng ito? At bakit siya nito kilala? Ang kaba sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa sa kahihiyang naramdaman niya kanina. Parang may kung anong malaking pagbabago ang nakaambang mangyari sa buhay niya. Isang pagbabagong hindi niya alam kung ikabubuti ba o ikasasama. Nakatitig lang si James sa babaeng nasa loob ng magarang itim na kotse. Ang boses nito, kahit mahina, ay parang kulog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Paano siya nakilala nito? Ang mga salitang James, ikaw ba si James? Ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan, bawat ulit ay may kasamang panibagong kaba. Sino po kayo? Halos hindi lumabas ang boses ni James. Ang kaninang pagod at kahihiyan ay napalitan ng pagtataka at isang uri ng takot na hindi niya maipaliwanag. Dahan-dahang tinanggal ng babae ang kanyang shades, at sa ilalim ng maputing ilaw ng poste, nakita ni James ang mga matang iyon, mga matang tila nangungusap, may lungkot at may pagkilala. Hindi niya ito kamukha, pero may kung anong koneksyon siyang nararamdaman na hindi niya maintindihan. Ang babae ay nasa mga 50 anyos na siguro, balingkinitan ang katawan, at baka sa kutis at pananamit ang karangyaan. Ako si Consuelo, sagot ng babae, ang boses ay kalmado ngunit may bigat.
May kailangan lang akong sabihin sa'yo. Isang napakahalagang bagay. Pwede ka bang sumama sa akin saglit? Sa isang tahimik na lugar tayo mag-usap. Sumama? Sa isang estrangherang bigla na lang sumulpot mula sa kung saan? Nag-aalangan si James. Ang dami nang nangyari sa araw na ito at parang hindi nakakayanin ng isip niya ang isa pang sorpresa. Pasensya na po, Ma'am Consuelo, pero gabi na po. Kailangan ko na pong umuwi. Nag-aalala na po siguro ang lola ko, magalang niyang tanggi, kahit na ang isang parte niya ay gustong malaman kung ano ang sadya nito. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Consuelo. Ang lola mo. Si Aling Remedios, tama ba? Lalong nanlaki ang mga mata ni James. Pati ang pangalan ng lola niya, alam nito. Paano niyo po nalaman? Marami akong alam, James, sabi ni Consuelo, ang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya, tila binabasa ang kanyang kaluluwa. At ang sasabihin ko sa'yo ay tungkol sa tunay mong pagkatao. Tungkol sa pamilyang hindi mo nakilala. Pamilyang hindi nakilala? Naguluhan si James. Ang alam niya, ulila na siya sa mga magulang. Ang lola Remedios niya ang nag-aruga sa kanya mula pa noong sanggol siya. Wala na siyang ibang pamilya. Nagkakamali po yata kayo, Ma'am, giit ni James, pilit na tinatago ang panginginig ng kanyang boses. Ang lola ko lang po ang pamilya ko. Wala na pong iba. Bumuntong hininga si Consuelo. Tumingin ito sa labas ng bintana, sa madilim na eskinita kung saan nakatira si James. Pagkatapos ay muli itong humarap sa kanya, may kinuha sa kanyang handbag. Isang maliit, kupas na larawan. Inabot nito kay James. Nanginginig ang kamay ni James nang kunin ang litrato. Isang sanggol. Isang napaka-cute na sanggol na nakabalot sa puting lampin. Sa likod ng sanggol, bahagyang nakasilip ang isang kamay ng babae na maisuot na singsing na may kumikinang na bato. Sino po ito? Tanong ni James, kahit nasa kaibuturan ng kanyang puso. Parang may kumikirot, isang pamilyar na sakit. Ikaw yan, James, mahinang sagot ni Consuelo. Noong ilang araw ka palang isinilang. Parang binuhusan ng malamig na tubig si James. Siya. Pero, hindi po ako yan. Ang sabi po ng lola ko, namatay na raw po ang mga magulang ko sa isang aksidente. Ang lola mo, umiling si Consuelo. Maraming bagay siyang itinago sa'yo, para na rin siguro sa kapakanan mo. Pero hindi habang panahon ay maitatago ang katotohanan. Tumingin ito sa kanya, ang mga matay puno ng awa. Ang nanay mo buhay siya, James. Ang lola mo, umiling si Consuelo. Maraming bagay siyang itinago sa'yo, para na rin siguro sa kapakanan mo. Pero hindi habang panahon ay maitatago ang katotohanan. Tumingin ito sa kanya, ang mga matay puno ng awa. Ang nanay mo buhay siya, James. Parang nabingi si James. Buhay ang nanay niya? Ang mga salitang iyon ay parang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa isang mahabang pagkakatulog, pero kasabay nito, parang gusto niyang bumalik sa pagtulog para takasan ang katotohanang biglang inilatag sa harapan niya. Ang buong katawan niya ay nanigas, ang hawak niyang supot na mailamang bayad ay halos mabitawan niya. Hindi totoo yan, halos walang boses niyang sabi, umiiling-iling. Ang utak niya ay ayaw tanggapin ang sinasabi ng babae. Buong buhay niya, ang alam niya ay patay na ang kanyang mga magulang. Iyon ang kwento ni Lola Remedios. Iyon ang katotohanang kinagisnan niya. Sinungaling ka. Sino ka ba talaga? Anong kailangan mo sa akin? Biglang may sumiklab na galit sa dibdib niya, galit na nagmula sa takot at pagkalito. Hindi na tinag si Consuelo sa reaksyon ni James. Nanatili itong kalmado, ang mga mata ay hindi bumibitiw sa kanya. Naiintindihan ko kung bakit ganyan ang reaksyon mo, James. Mahirap paniwalaan, lalo na kung ang buong buhay mo ay nabuo sa isang kasinungalingan. Pero kailangan mong malaman ang totoo. Anong totoo? Hamon ni James, ang boses ay medyo tumaas na. Ang totoo ay pagod na ako. Ang totoo ay gusto ko nang umuwi. Tigilan niyo na ako. Tatalikod na sana siya, handa ng takbuhan ang babae at ang mga nakakagulong salita nito. Ang nanay mo si Doña Caridad Sandoval. Natigilan si James sa paghakbang. Ang pangalang iyon. Doña Caridad Sandoval. Ang lola ni Kathy. Ang matapobreng matandang babae kanina sa fiesta na,
kahit papaano, ay siyang pumigil sa pambubuli sa kanya ni Tiffany. Ang may-ari ng mansyon kung saan siya pinagtawanan at pinahiya. Ang nanay niya. Napailing siya ng mariin. Impossible. Nagpapatawa ka ba? Si Doña Caridad. Bakit niya ako iiwan kung totoo yang sinasabi mo? Ang ideya ay sobrang katawa-tawa, sobrang hindi ka panipaniwala, na parang gusto niyang humalakhak ng malakas. Pero walang tawang lumabas, kundi isang mapaklang ngiti. May mga dahilan, James. Mga dahilang hindi mo pa maintindihan sa ngayon, malumanay na sabi ni Consuelo. Pero handa akong ipaliwanag sa iyo ang lahat, kung bibigyan mo ako ng pagkakataon. Sumama ka sa akin. Hindi kita sasaktan. Gusto ko lang na malaman mo ang pinagmulan mo. Si Doña Caridad. Paulit-ulit na tumatakbo ang pangalan sa isip ni James. Sinubukan niyang alalahanin ang mukha nito kanina. Ang malamig na mga mata. Ang striktong tindig. Ang otoridad sa boses. May hawig ba sila? Wala siyang makitang kahit anong pagkakahawig. Siya, isang hamak na construction worker, anak ng isang donya. Para siyang nanonood ng isang teleserye na siya mismo ang bida, pero hindi niya gusto ang plot. Bakit ngayon lang, tanong ni James, ang galit ay napalitan ng isang malalim na hinanakit. Kung totoo man ang sinasabi nito, bakit ngayon lang? Bakit hinayaan siyang lumaki sa hirap? Bakit hinayaan siyang kutyain at maliitin ng mga tao, tulad ng nangyari kanina lang, sa mismong pamamahay ng babaeng sinasabi nitong ina niya? Hindi ko masasagot ang lahat ng tanong mo ngayon, James. Pero ang nanay mo gusto ka na niyang makita. Gusto siyang makita. Pagkatapos ng 25 taon? Para saan pa? Para ipamukha sa kanya kung gaano sila kaiba ng mundong ginagalawan nito. O baka naman, tulad ng ginawa ni Tiffany, para muli siyang ipahiya. Ang litrato sa kamay niya ay tila biglang uminit. Ang sanggol na iyon kung siya nga iyon, sino ang babaeng may kamay na may mamahaling singsing? Si Doña Caridad ba iyon? Tumingin siya kay Consuelo. May sinseridad sa mga mata nito, pero hindi pa rin niya kayang magtiwala. Paano ko malalaman na nagsasabi ka ng totoo? May kinuha ulit si Consuelo sa kanyang bag isang sobre. Dito nakasulat ang ilang detalye. At isang numero ng telepono. Kapag handa ka na, tawagan mo ako. O puntahan mo ako sa address na yan. Inabot nito ang sobre kay James. Pero sana, James, pag-isipan mong mabuti. Ito na ang pagkakataon mong malaman kung sino ka talaga. Nag-aalangan man, tinanggap ni James ang sobre. Mabigat ito, parang mailamang bato. O baka naman, ang bigat ay nagmumula sa mga posibleng katotohanang nakapaloob doon. Sino ka ba talaga sa buhay niya sa buhay ng nanay ko? Kung sakali, tanong ni James, ang pagdududa ay naroon pa rin. Ngumiti si Consuelo, isang ngiting maihalong lungkot. Isa lang akong dating kaibigan. Isang tagapag-ingat ng sikreto. At ngayon, marahil, isang tagapamagitan. Huminga ito ng malalim. Umuwi ka na, James. Alam kong pagod ka na. Magpahinga ka. At kapag handa ka na, alam mo na ang gagawin mo. Tumango lang si James, hindi alam ang sasabihin. Pinanood niya ang pag-andar ng itim na kotse palayo hanggang sa maglaho ito sa dilim ng gabi. Naiwan siyang nakatayo roon, hawak ang kupas na litrato at ang selyadong sobre, ang isip ay gulong-gulo. Ang daan pa uwi sa kanilang barong-barong ay parang mas humaba. Bawat hakbang niya ay mabigat. Ang mga salita ni Consuelo, ang nanay mo buhay siya, James. Ang nanay mo si Doña Caridad Sandoval ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, parang sirang plaka. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niyang mahimbing nang natutulog si Lola Remedios sa kanilang lumang papag. Dahan-dahan siyang pumasok, ayaw gumawa ng ingay. Umupo siya sa isang sulok, sa sahig na kawayan, at tinitigan ang natutulog niyang lola. Siya ang nagpalaki sa kanya, nagmahal, nag-alaga. Siya ang kinilala niyang pamilya. Pero kung totoo ang sinabi ni Consuelo, nagsinungaling sa kanya ang lola niya sa loob ng 25 taon. Bakit? Binuksan niya ang sobre. Sa loob, isang maikling sulat na nakatype. Hindi ito sulat kamay. James. Panahon na para malaman mo ang katotohanan. Alam kong marami kang tanong. Alam kong masakit. Pero kailangan mong malaman na hindi ka basta nalang pinabayaan.
May mga pangyayaring hindi inaasahan. Ang iyong ina, si Caridad, ay naghihintay sa'yo. Sa ibaba nito ay isang address ng isang coffee shop sa Maynila at isang numero ng telepono. Walang pirma. Walang kahit anong palatandaan kung sino ang sumulat, maliban sa pangalang Consuelo na nabanggit ng babae. Itinabi niya ang sulat at ang litrato. Humiga siya sa banig pero hindi siya makatulog. Ang isip niya ay isang malaking question mark. Si Doña Caridad, ang supladang matanda kanina. Ang ina niya. Parang isang masamang panaginip. Naalala niya ang mga pang-aalipusta sa kanya kanina sa fiesta. Ang tingi ng mga tao. Ang kawalan ng pag-asa na naramdaman niya. Kung totoo ito, kung anak nga siya ni Doña Caridad, ibig sabihin mayaman siya. Mayaman ang pamilya niya. Hindi siya isang basura na iniwan lang kung saan. Ang konsepto ay napakalaki, napakabigat para sa kanyang isipan. Mula sa pagiging isang lalaking walang apelyido, bigla siyang nagkaroon ng posibleng koneksyon sa isa sa pinakamayamang pamilya sa kanilang probinsya. Isang identity crisis ang biglang sumampal sa kanya. Sino ba talaga siya? Si James na lumaki sa hirap o ang nawawalang anak ng isang Sandoval? Kinabukasan, paggising niya, ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Parang hindi siya nakatulog. Si Lola Remedios ay naghahanda na ng almusal, sinangag at tuyo. Ang simpleng buhay nila. Ang buhay na kinagisnan niya. Paano kung magbago ang lahat ng ito? Apo, ayos ka lang ba? Parang ang lalim ng iniisip mo, puna ni Lola Remedios habang inihahain ang pagkain. Tumingin si James sa kanyang lola. Ang mga kulubot sa mukha nito ang mapagmahal na mga mata. Paano niya ito tatanungin? Paano niya sasabihin ang nalaman niya? Wala po ito, la, sabi na lang niya, pilit nang ngumiti. Pagod lang po siguro sa fiesta kahapon. Pero alam niyang hindi na siya magiging katulad ng dati. Ang mga salita ni Consuelo ay parang binhi na itinanim sa kanyang isipan at ngayon ay nagsisimula ng sumibol, naghahanap ng kasagutan. Buong araw sa construction site, wala siya sa sarili. Ilang beses siyang napagalitan ng kanilang foreman dahil lutang ang isip niya. Ang imahe ni Doña Caridad, ang kupas na litrato ng sanggol, ang misteryosong si Consuelo, lahat ay nagpapagulo sa kanya. Pag-uwi niya ng hapon, nakita niya ang sobre sa ibabaw ng kanyang unan. Dinampot niya ito. Tinignan ang address sa Maynila. Ang numero ng telepono. Isang desisyon ang kailangan niyang gawin. Ang manatili sa dilim ng kasinungalingan o harapin ang liwanag ng isang posibleng masakit na katotohanan. Ang dating James na kilala niya ay parang unti-unting naglalaho, at isang bagong pagkatao, isang bagong James, ang nagsisimulang mabuo mula sa mga piraso ng kanyang naguguluhang damdamin at isipan. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone. Nanginginig ang mga daliri niya habang tinitipa ang numero sa sulat. Tumigil siya bago pindutin ang call button. Kaya niya ba? Handa na ba siyang malaman kung siya nga ba ay isang basurang iniwan lang sa pintuan ng yaman, o isang nawawalang prinsipe na babalik sa kanyang kaharian? Ang sagot ay nasa kabilang linya. Ang tanong, handa ba siyang marinig ito? Ilang araw na ang lumipas mula ng gabing iyon, ngunit ang mga salita ni Consuelo at ang imahe ng sobrang hawak niya ay hindi maalis sa isipan ni James. Ang numero ng telepono ay nakasave na sa kanyang lumang cellphone, pinangalanan niyang Katanungan. Bawat oras, bawat minuto, tila may bumubulong sa kanya na tawagan na ito, ngunit kasabay nito, may isang malakas na puwersa ring pumipigil sa kanya, ang takot. Takot sa kung ano ang matutuklasan, takot sa posibleng pagbabago, takot sa muling pagkabigo. Si Lola Remedios, sa kanyang karaniwang pagiging mapagmasid, ay napapansin ang pagkabalisa ng apo. James, anak, may problema ka ba? Ilang araw ka ng balisa. Hindi ka mapakali. May bumabagabag ba sa'yo sa trabaho? Malumanay nitong tanong isang umaga habang nag-aalmusal sila ng pandesal at kape. Napatingin si James sa lola niya. Ang mukha nito, na puno ng mga linya ng panahon at pag-aalala, ay sumasalamin sa pagmamahal na ibinigay nito sa kanya sa loob ng 25 taon. Paano niya sisimulan? Paano niya sasabihin na ang buong buhay na ibinigay nito sa kanya ay maaaring isang malaking kasinungalingan? Wala po, la, pilit ang ngiti ni James, iniiwasan ang mga mata nito. Medyo napapagod lang po siguro sa trabaho.
Dumarami po kasi ang rush projects. Ayaw niyang magsinungaling pero mas ayaw niyang saktan ito. O baka naman, ayaw niyang harapin ang katotohanang maaaring saktan siya nito. Ngunit si Lola Remedios ay hindi madaling malinlang. Kilala niya ang bawat kislap sa mata, bawat kibot ng labi ng kanyang apo. James, sabi nito, ang boses ay may diin, hinawakan ang kamay niya. Anak, walang lihim na hindi nabubunyag. Kung ano man yan, nandito lang ako. Handa akong makinig. Ang mga salitang iyon, sa halip na magbigay ng tapang kay James, ay lalo lang nagpabigat sa kanyang dibdib. Ang walang lihim na hindi nabubunyag ay parang direktang patama sa kanya. O baka naman, sa lola niya mismo. Hindi na niya napigilan ang sarili. Ang mga tanong, ang mga pagdududa, ang sakit, lahat ay gustong kumawala. Lamay may nagpakilala po sa akin. Isang babae. Ang sabi niya, buhay daw po ang nanay ko. Diretsahan niyang sinabi kahit nanginginig ang boses. Nabitawan ni Lola Remedios ang hawak nitong tasa ng kape. Tumapon ang mainit na likido sa maliit nilang lamesa, ngunit tila hindi niya ito naramdaman. Ang mukha niya ay biglang namutla, ang mga mata ay nanlaki, puno ng gulat at takot. Anong sabi mo, apo? Nauutal nitong tanong, ang boses ay halos hindi marinig. Ang nanay ko raw po buhay, ulit ni James, mas matatag na ngayon ang boses, pinagmamasdan ang reaksyon ng lola niya. At ang pangalan daw po niya ay Caridad Sandoval. Katahimikan. Isang mahaba, mabigat na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tiktak ng lumang orasan sa dingding at ang malakas na kabog ng dibdib ni James. Nakita niya ang unti-unting pangingilid ng luha sa mga mata ng kanyang lola. Dumating na ang araw na kinatatakutan ko, halos pabulong na sabi ni Lola Remedios, ang mga kamay ay nanginginig habang pinupunasan ang natapong kape gamit ang dulo ng kanyang duster. Hindi ito makatingin ng diretsyo kay James. Ang reaksyon ni Lola Remedios ay sapat ng kumpirmasyon para kay James. Totoo nga. Hindi nagsisinungaling si Consuelo. Ang sakit na naramdaman niya ay doble, sakit dahil sa katotohanang itinago sa kanya, at sakit dahil sa nakikitang pagdurusa sa mukha ng nag-iisang taong itinuring niyang pamilya. Bakit la? Bakit niyo po itinago sa akin? Tanong ni James, ang boses ay puno ng hinanakit. Bakit niyo po pinalabas na ulila na ako? Alam niyo po ba kung gaano kasakit lumaki na walang kinikilalang magulang? Tumulo na ang mga luha ni Lola Remedios. Sunod-sunod. Pipatawarin mo ako, apo, umiiyak nitong sabi. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Ginawa ko lang iyon para protektahan ka. Protektahan? Saan, la? Sa katotohanan, mapait na sagot ni James. Ang galit na sinubukan niyang pigilan ay unti-unti nang kumakawala. O protektahan ang sarili niyo? O baka naman protektahan siya? Umiling-iling si Lola Remedios. Mahirap ipaliwanag, James. Pero maniwala ka, minahal kita na parang tunay kong apo. Ikaw ang buhay ko. Pero hindi po ako tunay ninyong apo, di ba? Ang mga salita ay lumabas ng hindi niya namamalayan, matalas at masakit. Agad niya itong pinagsisihan nang makita ang lalong pag-iyak ng matanda. Huminga ng malalim si James, sinubukang pakalmahin ang sarili. Sige po, la. Sabihin niyo na po sa akin ang totoo. Lahat-lahat. Panahon na po siguro para malaman ko. Tumahan ng kaunti si Lola Remedios, pinunasan ang kanyang mga luha. Tumingin ito kay James, ang mga matay puno ng lungkot at pagsisisi. Ang nanay mo si Caridad at ako magkababata kami. Lumaki kaming magkasama sa probinsya. Ako, anak lang ng labandera nila. Siya, anak ng hasyendero. Pero naging matalik kaming magkaibigan. Nagsimulang magkwento si Lola Remedios. Isang kwento ng pagkakaibigan, ng mga pangarap at ng isang pag-ibig na ipinagbabawal. Si Caridad, nooy isang dalaga pa lamang, ay umibig sa isang lalaking hindi katanggap-tanggap sa kanilang pamilya, isang simpleng magsasaka. Nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Ikaw yun, James. Parang may kung anong dumagan sa dibdib ni James habang nakikinig. Ang kwento ay parang eksena sa isang lumang pelikula. Nang malaman ng mga magulang ni Caridad ang tungkol sa pagbubuntis niya, nagalit sila ng husto. Patuloy ni Lola Remedios, ang boses ay nanginginig sa alaala. Ang ama mo pinalayas nila.
At si Caridad, ikinulong nila sa mansyon. Pinilit siyang ipalaglag ka. Pero hindi siya pumayag. Mahal na mahal ka niya, James, kahit hindi ka pa niya nakikita. Ang mga salitang mahal na mahal ka niya ay parang hindi ka panipaniwala para kay James. Kung mahal siya, bakit siya iniwan? Nang isilang kanya, lihim siyang humingi ng tulong sa akin. Ako lang ang pinagkakatiwalaan niya. Ang plano niya, itatago ka muna namin pansamantala hanggang sa makahanap siya ng paraan para makatakas kasama ka. Pero hindi naging madali ang lahat. May bakas ng takot sa mga mata ni Lola Remedios. Ang pamilya niya makapangyarihan sila. Natatakot si Caridad para sa kaligtasan mo. Ayaw niyang mapahamak ka. Kaya napagdesisyonan niyang iwan ka muna sa pangangalaga ko. Ang sabi niya, babalikan ka niya kapag ligtas na ang lahat. Pero lumipas ang mga taon hindi na siya bumalik. Ang balita ko, ipinadala siya ng pamilya niya sa ibang bansa. At ako ang naiwan sa'yo. Pero bakit niyo po sinabi sa akin na patay na sila? Tanong ni James, ang boses ay mahina na, puno ng pagod at kalituhan. Dahil iyon ang pinakamadaling paraan, apo, malungkot na sagot ni Lola Remedios. Noon, bata ka pa. Ayokong lumaki kang may tanong sa isip mo kung bakit ka iniwan ng nanay mo. Ayokong maramdaman mo ang sakit ng pagiging abandonado. Kaya gumawa ako ng kwento. Isang kwentong akala ko ay poprotekta sa'yo. Pero nagkamali ako. Ang kasinungalingan, gaano man katagal, ay lalabas at lalabas din. Niyakap ni Lola Remedios si James ng mahigpit. Patawarin mo ako, apo. Sa lahat ng kasinungalingan ko. Pero ang pagmamahal ko sa'yo, yun ang pinakatotoo sa lahat. Hindi nakaimik si James. Niyakap niya pabalik ang kanyang lola. Ang galit niya kanina ay unti-unting napalitan ng awa para sa lola niya na nabuhay sa takot at kasinungalingan, awa para sa nanay niya na marahil ay nagdusa rin, at awa para sa sarili niya na lumaking bitbit ang isang kasinungalingan. Ang pag-uusap nilang iyon ay nagbukas ng maraming sugat, ngunit kasabay nito, parang may nabawasang tinik sa kanyang dibdib. Hindi pa rin niya lubos na maintindihan ang lahat, pero kahit papaano, mayroon na siyang mga piraso ng puzzle. Nang hapong iyon, habang mag-isang nakaupo sa paborito niyang tambayan sa ilalim ng puno ng mangga sa kanilang bakuran, kinuha niya ulit ang kanyang cellphone. Tinitigan niya ang numerong katanungan. Ngayon, mas may dahilan na siya para tumawag. Hindi na lang ito basta kuryosidad. Ito ay tungkol sa paghahanap sa kanyang tunay na pagkatao, sa kanyang tunay na ina. Humugot siya ng malalim na hininga at pinindot ang call button. Ilang ring lang, may sumagot. Hello? Ang boses ni Consuelo, kalmado pa rin. Si James po ito, nautal niyang sabi. James. Humugot siya ng malalim na hininga at pinindot ang call button. Ilang ring lang, may sumagot. Hello? Ang boses ni Consuelo, kalmado pa rin, tila inaasahan na ang tawag niya. Si James po ito, nautal niyang sabi, ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa dibdib. Kahit alam na niya ang ilang bahagi ng katotohanan mula kay Lola Remedios, iba pa rin ang pakiramdam na direktang kausap ang taong unang nagbunyag nito. James, may ngiti sa boses ni Consuelo. Natawagan mo rin ako. Hinihintay ko ang tawag mo. Gusto ko pong malaman ang lahat, sabi ni James, mas matatag na ngayon ang boses. Nakausap ko na po si Lola Remedios. May mga sinabi na po siya sa akin, pero marami pa rin po akong hindi maintindihan. Naiintindihan ko, sagot ni Consuelo. Mas mabuti kung magkita tayo para personal mong makausap siya. Siya, tanong ni James, alam na kung sino ang tinutukoy nito. Si Doña Caridad po. James. Ang nanay mo. Gusto ka na niyang makilala ng personal. Matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong ito. Ang mga salitang matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong ito ay umalinggaw sa isipan ni James. Kung matagal na, bakit ngayon lang? Bakit hinayaan siyang lumaki sa hirap, malayo sa kanya? Ang mga tanong na ito ay patuloy na bumabagabag sa kanya, kahit pa may paliwanag na si Lola Remedios. Saan po kami magkikita? Tanong ni James, ang boses ay maihalong kaba at pag-aalinlangan. Handa na ba talaga siyang harapin ang babaeng nagbigay buhay sa kanya, ngunit kasabay nito ay tila itinago rin siya sa mundo? Sa mansyon, sagot ni Consuelo. Sa bahay ng mga Sandoval.
Bukas ng hapon kung pwede ka. Sa mansyon. Ang lugar kung saan siya pinahiya, kung saan siya tinawag na basura. Ang ideya na bumalik doon, hindi bilang isang tagasilbi, kundi bilang anak. Napakasakit, napaka-ironic. Pero ito na siguro ang paraan para harapin ang lahat. Sige po, halos pabulong na sagot ni James. Bukas po ng hapon. Sasamahan kita, sabi ni Consuelo. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Pagkatapos ng tawag, napaupo si James sa ilalim ng puno ng mangga, ang isip ay lumilipad. Mansyon ng mga Sandoval. Ang kanyang ina. Ang katotohanang unti-unti nang nabubuo. Parang isang panaginip na ayaw niyang magising pero kailangan. Kinagabihan, hindi mapakali si James. Nagpaikot-ikot siya sa maliit nilang sala. Si Lola Remedios, tahimik lang na nagmamasid, alam ang bigat na dinadala ng apo. Apo, sabi ni Lola Remedios, lumapit sa kanya. Ano man ang mangyari bukas, tandaan mo, mahal na mahal kita. At anuman ang maging desisyon mo, susuportahan kita. Niyakap ni James ang kanyang lola. Salamat po, La. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko kung wala kayo. Kaya mo yan, anak, sabi ni Lola Remedios, tinapik-tapik ang likod niya. Matapang ka. Mana ka sa sananay mo. Ang huling mga salita ay nag-iwan ng kirot sa puso ni James. Mana sa nanay niya? Isang babaeng hindi niya kilala, isang babaeng itinago siya. Kinabukasan, pagpasok ni James sa trabaho, parang ibang tao siya. Ang mga dating pang-araw-araw na gawain ay tila walang kabuluhan. Ang isip niya ay nasa pagkikita nila ng hapon. Ano ang sasabihin niya? Ano ang mararamdaman niya? Nang sumapit ang hapon, nagpaalam siya ng maaga sa trabaho, sinabing may mahalagang pupuntahan. Nagbihis siya ng pinakamatinong damit na meron siya, isang kupas na polo shirt at maong pants. Simpleng-simple, kumpara sa karangyaan ng mga Sandoval. Pero wala siyang pakialam. Hindi siya pupunta doon para magpasikat. Pupunta siya doon para hanapin ang katotohanan. Naghintay siya sa labas ng kanilang eskinita. Maya-maya, dumating na ang itim na kotse ni Consuelo. Bumaba ito, umiti sa kanya. Handa ka na ba? Tanong ni Consuelo. Tumango si James, kahit na ang totoo, ang kaba sa dibdib niya ay parang sasabog na. Ang biyahe patungo sa mansyon ng mga Sandoval ay tahimik. Walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Si James, nakatingin lang sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga pamilyar na tanawin ng kanilang bayan, na ngayon ay parang may ibang kahulugan. Nang huminto ang kotse sa harap ng malaking gate ng mansyon, bumalik lahat ng alaala ni James noong fiesta. Ang kahihiyan. Ang pang-aalipusta. Ngayon, papasok siya ulit sa gate na iyon, hindi bilang isang hamak na server, kundi bilang isang posibleng miyembro ng pamilya. Pinagbuksan sila ng gwardiya, at dahan-dahang pumasok ang kotse sa malawak na driveway. Ang mansyon, sa liwanag ng hapon, ay tila mas malaki at mas nakakatakot. Pagbaba nila ng kotse, sinalubong sila ng isang katulong. Tuloy po kayo, Ma'am Consuelo. Hinihintay na po kayo ni Senora Caridad sa library. Library. Doon sila magkikita. Sumunod si James kay Consuelo, ang bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Ang mga pasilyo ng mansyon ay puno ng mga mamahaling painting at antigo. Ang sahig ay kumikinang sa kintab. Ang layo-layo sa mundong kinagisnan niya. Huminto sila sa harap ng isang malaking pintuan na iari sa Nara. Kumatok si Consuelo. Tuloy, isang pamilyar na boses ang narinig ni James mula sa loob. Ang boses ni Doña Caridad. Dahan-dahang binuksan ni Consuelo ang pinto. At doon, sa gitna ng silid-aklatan na napapaligiran ng libu-libong libro, nakaupo sa isang eleganteng silya si Doña Caridad Sandoval. Nakasuot ito ng simpleng bestida, pero bakas pa rin ang otoridad at karangyaan. Nang makita nito si James, dahan-dahan itong tumayo. Ang mga mata nila ay nagtama. Isang mahabang sandali ng katahimikan. Walang emosyon sa mukha ni Doña Caridad, ngunit sa kaibuturan ng mga mata nito, may nakita si James na kakaiba, isang kislap ng pagsisisi. Lungkot? O baka naman, imahinasyon lang niya iyon. James, basag ni Doña Caridad sa katahimikan, ang boses ay mahina, halos hindi marinig. Ang dating malamig na tono ay napalitan ng isang bagay na hindi matukoy ni James.
Nakatayo lang si James, hindi alam ang sasabihin o gagawin. Ang babaeng nasa harapan niya, ang babaeng sinasabi nilang ina niya, ay parang isang estranghera. Isang makapangyarihang estranghera na may hawak ng susi sa kanyang nakaraan. Si Consuelo ay dahan-dahang umatras, isinara ang pinto, iniwan silang dalawa sa loob ng malaking silid-aklatan. Silang dalawa lang. Ina at anak. Magkaharap sa unang pagkakataon, pagkatapos ng 25 taon ng pagkakawalay, ng mga kasinungalingan, ng mga lihim na itinago. Ang hangin sa pagitan nila ay mabigat, puno ng mga non-said words, puno ng sakit ng kahapon. Ang pagkagulo ng pagkatao ni James ay mas lalo pang lumalim. Ito na ba ang simula ng lahat? O ito na ang katapusan ng paghahanap niya? Nakatayo pa rin si James sa gitna ng malawak na library, kaharap ang babaeng sinasabing ina niya. Ang katahimikan ay halos nakakabingi, mas matindi pa sa ingay ng construction site na kanyang pinagtatrabahuhan. Bawat tibok ng kanyang puso ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Si Doña Caridad, sa kabila ng kanyang karangyaan at otoridad, ay tila hindi rin mapakali. Ang mga kamay nito ay bahagyang nanginginig habang nakapatong sa sandalan ng silya. Maupo ka, James, sabi ni Doña Caridad, itinuro ang isang silyang katapat niya. Ang boses nito ay pilit na pinapakalma, ngunit may bahid pa rin ang tensyon. Dahan-dahang umupo si James. Pakiramdam niya ay nasa isang interogasyon siya, hindi sa isang pagkikita ng mag-ina. Tiningnan niya ang paligid. Ang daming libro. Ang daming kaalaman. Samantalang siya, lumaking kulang sa kaalaman tungkol sa sarili niyang pagkatao. Alam kong marami kang tanong, panimula ni Doña Caridad, iniiwasan ang direktang tingin ni James. Tumingin ito sa isang malaking painting sa dingding, isang larawan ng isang masayang pamilya na hindi niya kabilang. At alam kong walang sapat na salita para ipaliwanag ang lahat ng nangyari. Hindi umimik si James. Hahayaan niya itong magsalita. Hahayaan niyang ilabas nito ang lahat ng nais nitong sabihin, bago siya magtanong ng mga bagay na 25 taon niyang kinimkim. Si Remedios ang lola mo, nasabi na ba niya sa'yo ang tungkol sa amin? Tanong ni Doña Caridad, ang boses ay bahagyang nabasag. Tumango si James. Opo. Ang pagkakaibigan niyo po. Ang tatay ko. Ang huling mga salita ay parang napakahirap bigkasin. Tatay. Isang salitang wala siyang konkretong imahe. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Doña Caridad. Ang tatay mo si Mateo, minahal ko siya, James. Minahal ko siya ng higit pa sa inaakala ng lahat. Pero ang pagmamahal namin hindi ito katanggap-tanggap sa pamilya ko. Sa mundo ko. May pait sa boses ni Doña Caridad. Pait na sumasalamin sa sarili niyang karanasan sa pag-ibig. Ngunit para kay James, ang pait na iyon ay hindi sapat na dahilan para iwan siya. Bata pa lang ako noon, James, patuloy ni Doña Caridad, ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa-masa. Confused. Takot. Hindi ko alam kung paano lalabanan ang pamilya ko. Ang ama ko napakatindi niyang magalit. Nang malaman niya ang tungkol sa atin sa iyo, para siyang bulkang sumabog. Naalala ni James ang kwento ni Lola Remedios. Ang pagpilit na ipalaglag siya. Ang pagkakakulong ng kanyang ina. Gusto nilang tanggalin ka sa akin, umiiyak na sabi ni Doña Caridad, hindi na napigilan ang mga luha. Pero hindi ako pumayag. Ikaw na lang ang natitira sa akin mula kay Mateo. Ikaw ang bunga ng pagmamahalan namin. Hindi ko kayang mawala ka. Ang mga luha ni Doña Caridad ay parang mga patak ng ulan na dahan-dahang dinidilig ang tuyot na lupa sa puso ni James. Ngunit ang sugat ay malalim. Hindi ito basta-basta maghihilom. Kaya humingi ako ng tulong kay Remedios. Ang tanging taong mapagkakatiwalaan ko. Ang plano, itatago ka muna niya hanggang sa makahanap ako ng paraan. Pero ang lolo mo mas matalino siya. Nalaman niya ang plano ko. At para mapigilan ako, ipinadala niya ako sa Amerika. Malayo sa'yo. Malayo sa lahat. Ang kwento ay tugma sa sinabi ni Lola Remedios. Ngunit may kulang pa rin. May puwang na hindi mapunan. Bakit hindi na po kayo bumalik? Tanong ni James, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Sabi ni Lola, nangako raw po kayo. Yumuko si Doña Caridad, ang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Sinubukan ko, James. Maniwala ka, sinubukan ko.
Pero ang lolo mo sobrang higpit ng pagbabantay niya sa akin. Bawat kilos ko, alam niya. Bawat tawag ko, naririnig niya. Para akong presong walang rehas. At nang mamatay siya akala ko, malaya na ako. Pero huli na ang lahat. Huli na, ulit ni James. Para saan po? Para sa'yo, sabi ni Doña Caridad, tumingala, ang mga matay puno ng pagsisisi. Nang bumalik ako dito sa Pilipinas, hinanap kita agad. Pero sinabi ni Remedios na nanamatay ka na raw. Nagkasakit ka raw at hindi na agapan. Napatingin si James kay Doña Caridad, gulat. Si Lola Remedios? Nagsinungaling ulit. Hindi ko alam kung bakit niya sinabi yun, umiiling na sabi ni Doña Caridad. Siguro natakot siya na baka kunin kita ulit sa kanya. O baka gusto niya akong parusahan sa mahabang panahon na nawala ako. Hindi ko alam. Pero ang alam ko lang, gumuho ang mundo ko nang marinig ko yun. Ang sakit isipin na ang anak na pinaglaban ko wala na. Katahimikan ulit. Si James, gulong-gulo ang isip. Si Lola Remedios, ang taong pinagkatiwalaan niya, ang nagsinungaling sa kanilang dalawa. Para saan? Para protektahan siya. O para sa sarili nitong kapakanan? Kailan niyo po nalaman na nabuhay ako? Tanong ni James. Si Consuelo, sagot ni Doña Caridad. Kaibigan ko siya mula pa noong nasa Amerika ako. Alam niya ang buong kwento ko. Nang bumalik ako dito, siya ang tumulong sa aking mag-imbestiga. At ilang buwan lang ang nakalipas na hanap kanya. Buhay. Malusog. Pero hindi ko alam kung paano kita haharapin. Paano ko sasabihin sa'yo ang lahat? Paano kung hindi mo ako mapatawad? Ang mga tanong na iyon ay bumalik kay James. Nga, paano niya patatawarin ang ina na itinago siya at ang lola na nagsinungaling sa kanya? Ang bigat na nakaraan ay parang isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Maya-maya, bumukas ang pinto ng library. Pumasok si Kathy. Mama! Pinapatawag niyo raw po ako, tanong ni Kathy, ngunit natigilan ito nang makita si James. Ang maganda niyang mukha ay nagpakita ng gulat, pagtataka, at kaunting pagkailang. Si James. Ang lalaking nakita niyang pinapahiya ni Tiffany sa fiesta. Ang lalaking tinitingnan niya mula sa malayo, na maihalong awa at isang damdaming hindi niya masabi. At ngayon, nandito ito sa library nila, kausap ang kanyang ina. Ano ang nangyayari? Kathy, anak, sabi ni Doña Caridad, pinupunasan ang kanyang mga luha. Halika, maupo ka. May kailangan kang malaman. Umupo si Kathy sa tabi ng kanyang ina, ang mga mata ay hindi maalis kay James. Ang awkward tension sa pagitan nilang dalawa ay ramdam na ramdam. Ang mga tingin nila, may mga hindi masabi, may mga damdaming nakakulong. James, panimula ni Doña Caridad, huminga ng malalim. Si Kathy kapatid mo siya. Parang bombang sumabog ang mga salitang iyon sa tenga ni James. Kapatid? Si Kathy? Ang babaeng matagal na niyang lihim na hinahangaan, ang babaeng nasa ibang mundo kumpara sa kanya kapatid niya. Napatingin si James kay Kathy, nakasinggulat din niya. Ang mga mata nito ay nanlalaki, hindi makapaniwala. Mama? Ano pong sinasabi niyo? Anak, sabi ni Doña Caridad kay Kathy, hinawakan ang kamay nito. Si James anak ko siya sa saunang pag-ibig ko. Kapatid mo siya sa ina. Katahimikan. Isang mas matinding katahimikan. Si Kathy, napatingin kay James, tapos sa ina niya, tapos balik ulit kay James. Ang utak niya ay parang ayaw iproseso ang impormasyon. Si James naman, parang gusto niyang tumawa ng malakas. Ang tadhana, mapaglaro talaga. Ang babaeng pinapangarap niya, kapatid pala niya. Ang sakit, ang hiya, ang pagkalito, lahat ay naghalo-halo sa kanyang dibdib. Pero paano, tanong ni Kathy, ang boses ay nanginginig. Ikinuwento ulit ni Doña Caridad ang lahat, mula sa pag-ibigan nila ni Mateo, hanggang sa pagtatago kay James, hanggang sa kasinungalingan ni Remedios. Habang nagsasalita si Doña Caridad, si Kathy ay nakatingin lang kay James, ang mga mata ay puno ng iba't ibang emosyon, gulat, awa, pagkalito, at marahil, kaunting galit. Si James naman, nakayuko lang. Ayaw niyang makita ang awa sa mga mata ni Kathy. Ayaw niyang maramdaman na naman ang pagiging kaawa-awa. Nang matapos magkwento si Doña Caridad, muling namayani ang katahimikan.
Hindi ko alam ang sasabihin ko, sabi ni Kathy na pailing-iling. Tumingin ito kay James. Ibig sabihin, yung sa fiesta hindi niya matapos ang sasabihin. Ang alaala ng kahihiyan ni James na nasaksihan niya ay bumalik. At ngayon, alam na niyang ang lalaking iyon ay kapatid niya. Anak, malungkot na sabi ni Doña Caridad. Kapatid mo siya. At napakarami kong pagkukulang sa kanya. Tumingin si James kay Doña Caridad, tapos kay Kathy. Ang dalawang babaeng ito, ang ina at kapatid niya. Ang pamilyang hindi niya alam na meron siya. Ang pamilyang ngayon ay kailangan niyang harapin. Kailangan ko na pong umalis, sabi ni James, biglang tumayo. Hindi na niya kaya. Masyadong maraming emosyon. Masyadong maraming revelasyon. James, sandali, pigil ni Doña Caridad. Wag po, sabi ni James, hindi lumilingon. Kailangan ko lang po munang mapag-isa. Mabilis siyang lumabas ng library ng mansyon. Hindi niya pinansin ang tawag ni Consuelo. Gusto lang niyang makalayo. Makalayo sa lahat. Habang naglalakad siya palayo, ang isip niya ay blanko. Ang nakaraan ay parang isang malaking multo na humahabol sa kanya. Ang unresolved love, ang tampuhan, ang awkward tension, lahat ay bumabalik. Lalo na ang imahe ni Kathy. Ang babaeng hindi na niya pwedeng pangarapin sa paraang gusto niya. Dahil kapatid niya ito. Ang dating paghanga ay napalitan ng isang kakaibang sakit. Isang sakit na hindi niya alam kung paano gagalingan. Ang nakaraang hindi maiwasan ay sumampal sa kanya ng malakas, at ang tanong ngayon, paano niya ito haharapin? Paano niya tatanggapin ang katotohanang ang babaeng minamahal niya ay parte ng pamilyang itinago sa kanya, at kapatid pa niya? Lumipas ang ilang linggo mula nang malaman ni James ang buong katotohanan na si Doña Caridad ang kanyang ina, at si Kathy, ang babaeng lihim niyang minamahal, ay kanyang kapatid. Ang bawat araw ay parang isang mabigat na pasanin. Ang dating simpleng buhay niya ay nagkawatak-watak, at ang mga piraso ay tila napakahirap buuin muli. Nagpatuloy siya sa kanyang trabaho sa construction site, pilit na ibinabaling ang isip sa mga bakal at semento, ngunit ang mga alaala ng mga revelasyon sa mansyon ay parang aninong sumusunod sa kanya. Ang pagka-awkward kapag naiisip niya si Kathy, ang hinanakit kay Doña Caridad, ang pagkalito kay Lola Remedios, lahat ay nagpapahirap sa kanyang kalooban. Si Doña Caridad, sa pamamagitan ni Consuelo, ay ilang beses nagpadala ng mensahe, humihingi ng pagkakataong makipag-usap muli. Ngunit si James, hindi pa handa. Masyadong sariwa pa ang sugat. Masyado pang magulo ang lahat. Isang Sabado ng hapon, habang nagpapahinga siya sa ilalim ng paborito niyang puno ng mangga, ang lugar kung saan madalas siyang magmuni-muni, isang pamilyar na boses ang pumukao sa kanyang pag-iisip. James! Napalingon siya. Si Kathy. Nakatayo ito ilang hakbang mula sa kanya, may dalang isang maliit na bayong na puno ng mga prutas. Ang dating confident na tindig nito ay napalitan ng bahagyang pagkailang. Ito ang unang pagkakataon na nagkita sila ulit mula noong insidente sa library. Hindi agad nakapagsalita si James. Ang pagkikita nila ay hindi niya inaasahan. Ang puso niya, sa kabila ng lahat, ay bahagyang kumabog. Ang dating kilig, napalitan ng isang kakaibang pakiramdam, isang halo ng pagkamis at pagka-awkward dahil alam na niyang kapatid ito. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni James, sinubukang itago ang gulat sa kanyang boses. Pinapunta ako ni Mama, sagot ni Kathy, dahan-dahang lumapit. Sabi niya baka sakaling nandito ka raw. At gusto ko rin kasing makipag-usap sa'yo. Umupo si Kathy hindi kalayuan kay James, ipinatong ang bayong sa damuhan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na kasing bigat ng dati, pero naroon pa rin ang hiya, ang mga hindi masabi. Pasensya ka na kung bigla na lang akong sumulpot, sabi ni Kathy, pinaglalaruan ang mga daliri. Alam kong siguro kailangan mo pa ng space. Okay lang, maikling sagot ni James, nakatingin sa malayo. Ang dating komportableng katahimikan nila noon kapag nagkakasalubong sila sa bayan ay wala na. Si Mama nag-aalala siya sa'yo, sabi ni Kathy. Lagi kanyang tinatanong kay Consuelo. Gusto ka na talaga niyang makausap ng masinsinan. Gusto niyang bumawi. Bumawi? Paano? Mababawi ba ng kahit anong yaman ang 25 taon na nawala? Ang mga pagkakataong hindi sila magkasama? Ang sakit ng pagiging abandonado?
Hindi ganoon kadali yun, Kathy, sabi ni James, ang boses ay may bahid ng pait. Alam ko, malungkot na sagot ni Kathy. Alam kong sobrang sakit ng pinagdaanan mo. At gusto kong malaman mo na naiintindihan kita. Kahit ako, nagulat. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na magkapatid tayo. Napatingin si James kay Kathy. Sa mga mata nito, nakita niya ang sinseridad. Nakita niya ang parehong pagkalito na nararamdaman niya. Ikaw galit ka ba sa akin? Biglang tanong ni James. Nagulat si Kathy sa tanong. Galit? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Wala ka namang kasalanan. Dahil sa akin, nagulo ang pamilya niyo, sabi ni James, ang tinig ay puno ng hiya. Umiling si Kathy. Hindi, James. Hindi ikaw ang nanggulo. Ang mga desisyon ng nakaraan, yun ang nagdulot ng lahat ng ito. At sa totoo lang, huminga ito ng malalim. Masaya ako na nalaman ko na may kapatid ako. Kahit ganito kakomplikado ang lahat. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa labi ni James. Ang mga salita ni Kathy ay parang isang patak ng malamig na tubig sa kanyang uhaw na puso. Kahit papaano, gumaan ang pakiramdam niya. Gusto rin kitang mas makilala, James, sabi ni Kathy, mas matapang na ngayon ang tingin. Bilang kapatid ko, gusto kong malaman ang mga bagay tungkol sa'yo. Ang mga pangarap mo. Ang mga kinatatakutan mo. Napatingin si James sa mga mata ni Kathy. Ang mga matang dati niyang hinahangaan mula sa malayo, ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pagtanggap bilang isang kapatid. Masakit pa rin pero may bahid ng pag-asa. Hindi ko alam kung kaya ko na, pag-amin ni James. Masyado pang sariwa ang lahat. Naiintindihan ko, sabi ni Kathy. Hindi kita pipilitin. Pero sana bigyan mo kami ng pagkakataon. Si Mama mahal ka niya, James. Nakikita ko sa mga mata niya. Ang pagsisisi ang lungkot. Ang pagbanggit sa pagmamahal ng ina niya ay muling nagpabigat sa dibdib ni James. Pagmamahal na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Bakit ka pumunta dito, Kathy? Tanong ulit ni James, gustong ibahin ang usapan. Hindi lang naman siguro para sabihin yan. Ngumiti si Kathy, kinuha ang bayong. Nagdala ako ng mangga. Paborito ko to. At alam kong paborito mo rin. Nagulat si James. Paano mo nalaman? Nakikita kita palagi dito noon, kumakain ng mangga habang nagbabasa, nakangiting sagot ni Kathy. Lihim kitang pinagmamasdan. Ang pag-amin ni Kathy ay nagdulot ng kakaibang kilig kay James, kahit alam niyang iba na ang konteksto ngayon. Ang dating paghanga niya, hindi pala one-sided. Ngunit ngayon, ang paghangang iyon ay kailangang magbago, mag-transform sa pagmamahal ng isang kapatid. Kumuha si Kathy ng isang hinog na mangga, binalatan ito gamit ang maliit na kutsilyong dala niya, at iniabot kay James. Tikman mo. Matamis to, kasing tamis na ng pag-asa. Nag-aalangan man, tinanggap ni James ang mangga. Habang kinakain nila ang prutas, sa ilalim ng puno kung saan nagsimula ang marami sa kanyang mga pangarap at kalungkutan, unti-unting gumaan ang pakiramdam sa pagitan nila. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga simpleng bagay, mga paboritong pagkain, mga nakakatawang alaala noong bata pa sila, kahit magkahiwalay silang lumaki, mga pangarap na hindi pa natutupad. Sa bawat tawa, sa bawat ngiti, parang may yelong natutunaw sa puso ni James. Ang bigat na nararamdaman niya ay unti-unting nababawasan. Si Kathy, sa kanyang simpleng presensya at kabaitan, ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Nang papaalis na si Kathy, tumayo si James. Kathy, lumingon ito. Salamat, sabi ni James, isang sinserong ngiti ang nasa kanyang labi. Salamat sa lahat. Ngumiti pabalik si Kathy. Walang anuman, James. Kapatid kita, di ba? Lumapit ito sa kanya at, sa ikinagulat ni James, niyakap siya ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pagmamahal ng isang kapatid, isang yakap na nagpapahiwatig ng pagtanggap. Nang kumalas sila sa yakap, nagtama ang kanilang mga mata. At sa isang iglap, sa hindi maipaliwanag na dahilan, sa gitna ng pagkalito at sakit, isang bagay ang nangyari. Dahan-dahang lumapit ang mukha ni Kathy sa kanya, at bago pa man niya maproseso ang lahat, naramdaman niya ang malambot nitong labi sa kanyang pisngi. Isang mabilis, magaan na halik. Isang halik na walang mali siya. Isang halik ng pagbabago.
Natigilan si James. Si Kathy, na mula ang mukha, agad na umiwas ng tingin. Pasensya na, nautal nitong sabi. Hindi ko sinasadya. Ngunit para kay James, ang halik na iyon, kahit sa pisngi lang, ay parang isang senyales. Isang senyales na marahil may pag-asa pa. Pag-asa para sa kanya, para sa pamilya niya, para sa isang bagong simula. Ang dating pag-ibig na romansa ay kailangang magbago, ngunit ang pagmamahal sa ibang anyo ay maaaring manatili. Pinanood ni James si Kathy habang naglalakad ito palayo. Ang puso niya ay magkahalong saya at lungkot. Saya dahil sa bagong koneksyon na nabuo sa pagitan nilang magkapatid. Lungkot dahil sa pag-asang romantiko na kailangan na niyang bitiwan. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagong damdamin ang sumisibol sa kanyang puso, ang paninindigan. Paninindigang harapin ang nakaraan, paninindigang buuin ang kanyang pamilya, at paninindigang hanapin ang kanyang sariling kaligayahan sa anumang paraan. Ang halik na iyon, ang halik ng pagbabago, ang nagbigay sa kanya ng lakas para humakbang pasulong, para subukang magpatawad, at para bigyan ng pangalawang pagkakataon ang pag-ibig, pag-ibig sa pamilya, at marahil, sa tamang panahon, pag-ibig para sa sarili. Ang proseso ng paghilom ay nagsisimula pa lamang, ngunit ngayon, may liwanag na siyang natatanaw sa dulo ng madilim na lagusan. Ang pagdalaw ni Kathy at ang hindi inaasahang halik sa pisngi ay nag-iwan ng malalim na marka kay James. Nagbigay ito ng kakaibang pag-asa, isang pahiwatig na marahil, ang pamilyang pinangarap niya ay hindi pa tuluyang nawawala. Ang mga sumunod na araw, mas naging bukas na si James sa ideya ng pakikipag-usap kay Doña Caridad. May takot pa rin, may alinlangan, ngunit nanaig ang pagnanais na maintindihan ang lahat at, marahil, magsimulang maghilom. Isang hapon, pagkatapos ng trabaho, pinuntahan ni James ang mansyon. Hindi na siya nagpasama kay Consuelo. Ito ay isang bagay na kailangan niyang harapin ng mag-isa. Habang papalapit siya sa malaking gate, ang mga alaala ng kahihiyan noong fiesta ay bumalik, ngunit ngayon, may kasama na itong determinasyon. Hindi na siya ang dating James na yuyuko na lang. Pinapasok siya ng gwardiya, tila may utos na aasahan ang kanyang pagdating. Sinalubong siya ni Consuelo sa pintuan, isang maaliwalas na ngiti ang nasa labi nito. James, natutuwa akong makita ka, bati ni Consuelo. Hinihintay ka na ng senora sa kanyang opisina. Opisina. Hindi library. Marahil, isang senyales na mas formal, mas seryoso ang pag-uusap nila ngayon. Pagpasok ni James sa opisina, naabutan niya si Doña Caridad na nakaupo sa likod ng isang malaking mahogany desk, abala sa pagpirma ng mga dokumento. Nang mapansin siya nito, agad itong napatayo, ang mukha ay nagpakita ng bahagyang gulat at hindi maitagong saya. James, anak, sabi nito, ang boses ay maihalong kaba. Mabutit dumating ka. Hindi sumagot si James, tumango lang. Umupo siya sa silyang nasa harap ng mesa, pinagmasdan ang babaeng nasa harapan niya. Ang kanyang ina. Ang mga linya sa mukha nito ay tila mas dumami, ang mga mata ay may bakas ng lungkot at pag-aalala. May inihanda akong mga papeles, sabi ni Doña Caridad, itinuro ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Mga papeles para sa legal na pag-aampon sa'yo. Para opisyal ka ng maging Sandoval. Sandoval. Ang apelyidong sumisimbolo sa yaman, kapangyarihan, at sa pamilyang matagal nang nawala sa kanya. Ito na ba iyon? Ang katuparan ng pangarap ng isang batang ulila na magkaroon ng kumpletong pamilya, ng isang pangalang maipagmamalaki. Ngunit habang tinitingnan ni James ang folder, ibang damdamin ang nanaig sa kanya. Hindi tuwa, hindi excitement. Kundi isang uri ng pagtutol. Hindi ko kailangan yan, mahinahon ngunit matatag na sabi ni James. Nagulat si Doña Caridad. Anong ibig mong sabihin, anak? Hindi mo ba gustong maging bahagi ng pamilyang ito ng opisyal? Gusto kong maging bahagi ng pamilya, paglilinaw ni James. Pero hindi sa paraang iyan. Hindi sa pamamagitan ng pagpapalit ng apelyido ko. Kumunot ang noo ni Doña Caridad, hindi maintindihan ang sinasabi ng anak. Pero James, ang Sandoval ang pangalan ng pamilya natin. Ito ang karapatan mo. Ang apelyido ko po ay Reyes, sabi ni James, ang boses ay may diin. Iyon ang apelyidong ibinigay sa akin ni Lola Remedios. Iyon ang apelyidong kinagisnan ko. Iyon ang apelyidong sumasalamin sa kung sino ako, sa lahat ng pinagdaanan ko.
Pero anak, ang Reyes wala itong kabuluhan sa lipunan, malumanay na sabi ni Doña Caridad, bakas ang pag-aalala. Ang Sandoval ito ang magbibigay sa iyo ng respeto, ng mga oportunidad na hindi mo makukuha bilang isang Reyes. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni James. Respeto. Oportunidad. Ibig sabihin ba, ang pagiging Sandoval lang ang magbibigay sa kanya ng halaga? Na ang pagiging Reyes ay nangangahulugang wala siyang kwenta. Isang galit na may prinsipyo ang biglang umusbong sa kanyang dibdib. Ang galit na naramdaman niya noong fiesta, noong minaliit siya ni Tiffany, ay bumalik. Ngunit ngayon, ang galit na ito ay hindi na para sa iba, kundi para sa sarili niya, para sa dignidad niya. Kung ang respeto at oportunidad ay nakabase lang sa apelyido, Senora, sabi ni James, ang boses ay nanatiling kalmado ngunit may bigat, ginamit ang formal na tawag sa ina, kung gayon, hindi ko kailangan ng ganyang klaseng respeto. Ang halaga ko bilang tao ay hindi nasusukat sa yaman o sa pangalan ng pamilya ko. Natigilan si Doña Caridad sa sinabi ng anak. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon. Akala niya, ito ang pinakamagandang regalong maibibigay niya kay James, ang pangalan, ang yaman, ang lahat ng pribilehiyong kaakibat ng pagiging Sandoval. Pero James, hindi mo naintindihan, pilit ni Doña Caridad. Ang mundong ito mapanghusga. Kung mananatili kang Reyes, habang buhay kang titingnan bilang iba. Bilang tagalabas. At ano naman po kung tagalabas, hamon ni James. Buong buhay ko, tagalabas na ako. Sanay na akong minaliit, sanay na akong husgahan. Pero hindi ibig sabihin noon, hahayaan ko na lang natapakan nila ang pagkatao ko. Ang apelyidong Reyes, ito ang nagpapaalala sa akin kung saan ako nanggaling, kung sino ang nag-aruga sa akin noong mga panahong wala kayo. Ang bawat salita ni James ay parang patalim na humihiwa sa puso ni Doña Caridad. Ang sakit ng katotohanan. Ang sakit ng pagsisisi. Hindi ko po tinatanggihan ang pagiging anak nyo, pagpapatuloy ni James, mas malumanay na ngayon ang boses, nakikita ang sakit sa mga mata ng ina. Gusto ko pong maging parte ng buhay nyo, ng buhay ni Kathy. Gusto ko pong makilala kayo bilang ina ko. Pero gusto ko rin kilalanin nyo ako bilang si James Reyes. Ang lalaking lumaki sa hirap pero may dignidad. Ang lalaking natutong tumayo sa sarili niyang mga paa, kahit walang Sandoval na apelyido. Tumulo ang mga luha ni Doña Caridad. Ang anak na akala niya ay madaling mabibighani sa yaman at kapangyarihan ay maisariling paninindigan, maisariling pride. Isang pride na hinubog ng kahirapan ng mga pagsubok. Pipatawarin mo ako, anak, umiiyak na sabi ni Doña Caridad. Patawarin mo ako kung minaliit ko ang pagkatao mo. Ang akala ko lang naman gusto kong ibigay sa iyo ang buhay na hindi mo naranasan. Ang buhay na gusto ko po, Senora, ay buhay na may respeto sa sarili, sabi ni James. At ang respeto sa sarili ay hindi nabibili ng pera o ng apelyido. Pinaghihirapan po iyon. Katahimikan. Isang katahimikang puno ng pag-unawa, ng realisasyon. Kung iyan ang gusto mo, anak, sabi ni Doña Caridad, pinupunasan ang kanyang mga luha. Kung masaya ka sa pagiging James Reyes, rerespetuhin ko iyan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni James. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang tunay siyang naunawaan ng kanyang ina. Hindi bilang isang Sandoval na nawala, kundi bilang si James, ang taong nasa harapan niya. Pero may isang bagay akong hihilingin sa'yo, James, sabi ni Doña Caridad, ang boses ay maihalong pakiusap. Bigyan mo ako ng pagkakataong makabawi sa'yo. Hayaan mo akong maging ina sa'yo sa paraang alam ko. Hayaan mo akong ipakita sa'yo kung gaano kita kamahal, kahit huli na ang lahat. Tumingin si James sa mga mata ng kanyang ina. Ang pagsisisi, ang pagmamahal, ang pagnanais na makabawi, lahat ay naroon. Ang puso niyang matagal nang nababalutan ng yelo ay unti-unti nang natutunaw. Opo, sagot ni James. Bibigyan ko po kayo ng pagkakataon. Bibigyan ko po tayo ng pagkakataon. Ang pag-uusap na iyon ay naging simula ng isang bagong yugto sa kanilang buhay. Hindi naging madali. Maraming awkward moments, maraming hindi pagkakaunawaan. Ngunit unti-unti, sa tulong na rin ni Kathy at ni Consuelo, natutunan nilang tanggapin ang isa't isa, kasama ang lahat ng sakit at pagkukulang ng nakaraan. Nagsimulang dumalaw si James sa mansyon ng mas madalas, hindi na bilang isang estranghero, kundi bilang bahagi ng pamilya. Nakikipagkwentuhan siya kay Doña Caridad,
kung minsan ay nagkakasamaan pa rin sila ng loob, ngunit laging nauwi sa pag-intindi. Si Kathy naman, naging tunay niyang kapatid at kaibigan, ang laging nandyan para suportahan siya. Ang munting komunidad nila sa Eskinita ay nagulat sa mga pagbabago. Ang dating James na laging nakayuko, ngayon ay may kumpiyansa na sa sarili. Ngunit hindi siya nagbago ng ugali. Nanatili siyang mapagkumbaba, matulungin at higit sa lahat, si James Reyes pa rin. Isang araw, habang naglalakad si James sa bayan, nakasalubong niya si Tiffany, ang babaeng minsang nang alipusta sa kanya. Nakita ni James ang pagtataka sa mukha nito, marahil ay nabalitaan na ang tungkol sa koneksyon niya sa mga Sandoval. Ngunit sa halip na gumanti, nginisyan lang ito ni James. Isang ngiting nagpapahiwatig na tapos na ang lahat, na hindi na siya apektado. Ang apelyidong Sandoval ay hindi niya niyakap, ngunit ang pagmamahal ng isang ina at kapatid ay kanyang tinanggap. Pinili niya ang sarili niyang landas, ang sarili niyang pagkakakilanlan. Pinili niyang ipaglaban ang apelyidong sumasalamin sa kanyang pagkatao, sa kanyang dignidad. At sa pagpiling iyon, natagpuan niya ang tunay na kahulugan ng pagiging buo. Hindi sa yaman o sa pangalan, kundi sa pagtanggap sa sarili at sa pagmamahal ng mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. Ang laban para sa apelyido ay tapos na. Ang susunod na laban, ang pagbuo ng isang tunay na pamilya, ay nagsisimula pa lamang. Lumipas ang isang taon. Isang taon ng paghilom, pagtanggap at pagbuo ng mga bagong alaala. Ang buhay ni James Reyes ay hindi na katulad ng dati, ngunit sa paraang hindi niya inaasahan, mas naging makabuluhan ito. Ang relasyon niya kay Doña Caridad, na mas gusto nang tawagin siyang Mama Karingki kapag sila-sila lang, ay unti-unti nang nagiging natural. May mga tampuhan pa rin paminsan-minsan, mga hindi pagkakaunawaan na normal lang naman sa isang pamilya, ngunit natutunan na nilang pag-usapan ang mga ito ng may respeto at pagmamahal. Si Kathy naman, naging matalik niyang kaibigan at konfidante, ang laging unang nakakaalam ng kanyang mga problema at tagumpay. Minsan, kapag nagkukulitan sila, hindi maiiwasan ni James na maalala ang dating paghanga, ngunit napapalitan agad iyon ng init ng pagmamahal ng isang kapatid. Masakit pa rin ang bahagya, pero mas nanaig na ang saya ng pagkakaroon ng isang tunay na kapatid. Si Lola Remedios, matapos ang mahabang pag-uusap at maraming pag-iyak, ay unti-unti na ring natanggap ni James. Naintindihan niyang ang mga desisyon nito, bagamat mali, ay nag-ugat sa pagmamahal at takot. Ang kanilang relasyon ay mas naging matatag, puno ng pag-unawa at kapatawaran. Sa mansyon ng mga Sandoval, hindi na siya isang estranghero. Isa na siyang pamilya. Nakikibahagi na siya sa mga family dinner, sa mga simpleng kwentuhan sa hardin. Ngunit hindi niya iniwan ang maliit nilang barong-barong. Doon pa rin siya umuuwi kay Lola Remedios. Iyon ang kanyang tahanan, ang kanyang pundasyon. Isang umaga, habang nagkakape sila ni Mama Karing sa veranda ng mansyon, may inabot itong isang sobre kay James. Ano po ito, Ma? Tanong ni James, nakangiti. Sanay na siyang tawagin itong Ima, kapag sila lang, isang bagay na ikinatutuwa naman ni Doña Caridad. Buksan mo, nakangiting sabi ni Mama Karing, ang mga mata ay may kakaibang kislap. Binuksan ni James ang sobre. Sa loob, isang dokumento. Isang birth certificate. Ang pangalan, James Sandoval Reyes. Napatingin siya sa ina, nagtataka. Ma, akala ko po ba ayos na sa inyo na Reyes ang apelyido ko? Ngumiti si Mama Karing. Anak. Pero naisip ko, bakit hindi natin pagsamahin ang dalawa? Ang Sandoval, bilang pagkilala sa pamilyang pinagmulan mo. At ang Reyes, bilang pagkilala sa pamilyang nag-aruga sa iyo at sa pagkataong hinubog mo para sa sarili mo. Napangiti si James. Isang solusyong hindi niya naisip. Isang solusyong sumasalamin sa kanyang buong pagkatao, ang nakaraan at ang kasalukuyan, ang yaman at ang hirap, ang pamilyang Sandoval at ang pamilyang Reyes. Hindi ko po alam ang sasabihin ko, Ma, naiiyak na sabi ni James. Wala kang dapat sabihin, anak, sabi ni Mama Karing, hinawakan ang kamay niya. Ito ang nararapat. Ito ang tama. Sa mga sumunod na buwan, inayos nila ang mga legal na papeles. At opisyal nang naging James Sandoval Reyes si James. Ang apelyidong minsan niyang ipinaglaban na manatili, ay siya pa ring binago niya, hindi para talikuran ang nakaraan, kundi para yakapin ang kabuuan ng kanyang pagkatao. Isang hapon, dinalaw ni James ang puntod ng kanyang ama, si Mateo. Kasama niya si Mama Karing.
Ito ang unang pagkakataon na dinalaw nila ito ng magkasama. Nag-alay sila ng mga bulaklak at kandila. Tahimik silang nagdasal. Sana masaya siya kung nasaan man siya ngayon, sabi ni Mama Karing, ang boses ay puno ng emosyon. Sana nakikita niya kung gaano ka naging kahusay na tao, James. Niyakap ni James ang ina. Sigurado po akong masaya siya, Ma. At proud. Habang papalubog ang araw, umupo sila sa damuhan, pinagmamasdan ang ginintuang kulay ng langit. Naaalala mo ba yung lumang sulat na ibinigay ko sa iyo noon? Yung sinulat mo para sa lola mo noong bata ka pa, tanong ni Mama Karing. Tumango si James. Iyon ang sulat na puno ng mga pangarap ng isang batang ulila. Naitago ko pa rin yun, sabi ni Mama Karing. Minsan, binabasa ko. At naiisip ko, lahat ng pangarap mo doon unti-unti mo nang natutupad. Hindi man sa paraang inaasahan mo, pero natutupad mo. Napangiti si James. Totoo nga. Ang pangarap niyang magkaroon ng pamilya, natupad na. Ang pangarap niyang makilala, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa kanyang pagkatao, unti-unti na ring nangyayari. Hindi na siya nagtatrabaho sa construction site. Sa tulong ng kanyang ina, nakapagpatayo siya ng isang maliit na negosyo, isang talyer na tumutulong din sa mga kabataang gustong matuto ng mekaniko. Ang dating lalaking walang apelyido, ay isa na ngayong respetadong miyembro ng kanilang komunidad. Isang gabi, may maliit na salu-salo sa mansyon. Kaarawan ni Lola Remedios. Naroon si James, si Mama Karing, si Kathy, si Consuelo, at ilang malalapit na kaibigan. Masaya ang lahat. Puno ng tawanan at kwentuhan. Habang pinagmamasdan ni James ang mga taong mahal niya, napangiti siya. Ito ang pamilyang hinanap niya. Isang pamilyang hindi perpekto, pero totoo. Isang pamilyang binuo ng pagmamahal, pagpapatawad at pagtanggap. Lumapit sa kanya si Kathy, may dalang isang slice ng cake. Happy birthday kay Lola, bati nito, umiti. Salamat Kath, sabi ni James. Ang samahan nilang magkapatid ay isa sa mga pinakamahalagang regalo sa kanya. Maya-maya, lumabas sila sa hardin. Umupo sila sa ilalim ng puno ng mangga, ang punong naging saksi sa maraming kabanata ng kanilang buhay. Naaalala mo pa ba noong una tayong nag-usap dito? Tanong ni Kathy. Tumango si James. Naman. Dala mo pa yung bayong ng mangga. Nagtawanan sila. Sino ang mag-aakala na magiging ganito tayo? No, sabi ni Kathy, nakatingin sa mga bituin. Na ang lalaking lihim kong tinitingnan mula sa malayo, kapatid ko pala. At ang babaeng pinapangarap ko, kapatid ko rin pala, nakangiting sabi ni James, may bahid pa rin ng mapaglarong lungkot. Nagkatinginan sila at muling nagtawanan. Ang sakit ng nakaraan ay naroon pa rin, pero hindi na ito kasing tindi ng dati. Natutunan na nilang tanggapin ito bilang bahagi ng kanilang kwento. Kinuha ni James ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Para sa'yo, sabi niya, iniabot kay Kathy. Binuksan ito ni Kathy. Isang simpleng silver na locket. Sa loob, may maliit na picture, isang larawan nilang dalawa, nakangiti, kuha noong huling family outing nila. James ang ganda, naiiyak na sabi ni Kathy. Salamat. Para lagi mong maalala na kahit anong mangyari, may kapatid kang laging nandito para sa iyo, sabi ni James. Niyakap ni Kathy si James ng mahigpit. Mahal kita, kuya. Mahal din kita, bunso, sagot ni James, ang puso ay puno ng kaligayahan. Sa ilalim ng puno ng mangga, sa liwanag ng buwan at mga bituin, naramdaman ni James ang tunay na kapayapaan. Ang paghilom ay isang mahabang proseso, ngunit sa wakas, nararamdaman na niya ang closure. Ang pagmamalaki sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya, sa kanyang bagong apelyido, James Sandoval Reyes. Hindi na mahalaga kung saan siya nanggaling. Ang mahalaga ay kung sino siya ngayon at ang mga taong nagmamahal sa kanya. Ang dating basurang iniwan sa pintuan ng yaman ay isa na ngayong mahalagang hiyas, kumikinang sa sarili niyang liwanag. Ang kampana ng simbahan sa di kalayuan ay tumunog, hudyat ng hating gabi. Isang bagong araw. Isang bagong simula. Hinawakan ni James ang locket na suot ni Kathy. Ang larawan nilang dalawa. Ang simbolo ng kanilang paglalakbay. Ang simbolo ng pamilyang kanilang binuo. Sa huli, ang apelyido ay nagbago. Ngunit ang pinakamahalagang pagbabago ay nangyari sa puso ni James, ang pagbabagong nagdala sa kanya ng tunay na kaligayahan at pagtanggap.
Ang lalaking walang apelyido noon ay natagpuan na ang kanyang lugar sa mundo, hindi dahil sa pangalan, kundi dahil sa pagmamahal. Mahal kong mga mambabasa. Una sa lahat, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni James, ni Kathy, at ng lahat ng naging bahagi ng kanilang paglalakbay. Ang bawat oras na inilaan ninyo sa pagbabasa ng bawat kabanata, ang bawat emosyong naramdaman ninyo kasabay ng mga tauhan, lahat ng iyon ay lubos kong pinahahalagahan. Ang pagsulat ng nobelang ito ay isa ring emosyonal na paglalakbay para sa akin. May mga pagkakataong napapangiti ako sa kilig, naiiyak sa lungkot, nagagalit sa mga sitwasyon, at kinakabahan sa mga susunod na mangyayari na para bang ako mismo ang dumaranas ng mga ito kasama nila. Nais kong lumikha ng isang kwentong hindi lang basta nakakaaliw, kundi may puso at sumasalamin sa mga tunay na karanasan at damdamin nating mga Pilipino. Ang mga tagpo sa jeepney, ang samyo ng paboritong ulam sa hapagkainan, ang init ng piyesta, ang hiya, ang tampuhan, ang walang katumbas na pagmamahal sa pamilya. Lahat ng ito ay sinikap kong isalin sa mga salita upang maramdaman ninyo ang init at kulay ng ating kultura. Sa kwento ni James, nais kong iparating ang ilang mahahalagang mensahe. Una, ang ating pagkatao at dignidad ay hindi kailanman nasusukat sa yaman, estado sa buhay, o sa apelyidong ating dinadala. Ang tunay na halaga ay nasa puso, sa prinsipyo, at sa kung paano tayo bumabangon sa bawat pagsubok.